Chis Escudero. Kasi sinasabi nila ang may kasalanan, ang ugat ay ang Congress. Pero maliwanag dito mga kababayan, pakinggan po natin yung isang pahayag. Ito ay isang kabilang po sa ginawang pagdinig sa DPWH mga kababayan. Ayan tungkol sa insertion. Paglilinaw lang. Yung NEP for 2025 budget, pinag-uusapan natin nung lumanding sa... wait lang. Para alam ko kung saan ko puputulin to mga ka-GP. Ayan. Ito kasi yan eh. 'Di ba? Kaya galit si Quezon sa Senado. Kaya galit itong mga senador, mga kababayan, dahil sa Senado pala ang kickbacks. Ayan Paglilinaw lang. Yung NEP for 2025 budget, pinag-uusapan natin nung lumanding sa amin yung NEP at ginawa naming gap yan, ang pondo ng DPWH is 898 billion. NEP. Tama? Nung umalis sa amin ang DPWH budget, pinasa namin sa Senado, gap to 825 billion. Okay, Tama? Gab. In short, nung umalis sa amin ang DPWH budget, nabawasan namin ito ng 73.7 billion. Correct? Pero matapos po pumunta sa Senado at pumunta sa BICAM. Okay. Tama po ba? Pag-alis sa amin sa House of Rep, 825 billion. Pero nung in-approve, after nung Senate at BICAM, ang naging budget ninyo ay 1.13 trillion. Tumaas ang budget ninyo ng almost 289 billion pesos. So ibig sabihin may 289 billion mga kababayan na idinagdag doon sa DPWH budget. Okay, kung mga kababayan, kung ito ay inilabas natapos doon sa House sa tawag dito sa Congress, mga kababayan, ay buo pa rin. Tapos nung nasa Senado na at sa BICAM, nadagdagan ng 829. Would you believe na ang gumawa nun, ang nagdagdag mga kababayan ng 289 billion ay ang Congress pa rin? Hindi, tanong ko lang para maliwanag sa ating lahat, di ba? Ito kasi yung sinasabi na insertion mga kababayan. Sabi kasi nila malinis eh. Si Kong Romualdez daw ang may punot dulo, ang may kasalanan ng lahat. Maliwanag dito sa House version. Sinasabi nila kumpleto yan. Pero bakit ngayon yung DPWH budget nyo nung nasa Senado na at nasa BICAM nadagdagan ng 289 billion. So, ang tanong ko lang maliwanag eh. Would you believe, mga kababayan, that the insertion or sabihin natin amendment or sabihin natin ay pag-restructure ng budget ay nangyari doon sa House? Sabi ni Ma'am Marlene Valencia, no. Sabi ni Ma'am Lucy, no. Jocelyn Herrera, shout out, hindi na, mga kababayan. So wala, maliwanag na hindi sa kanila nanggaling. So, paniniwalaan ba natin yung sinasabi ni Chis Escudero, mga kababayan, na nanggaling ang korupsyon or sabihin natin yung insertion sa House pa rin? Hindi, syempre. Sa kanila nanggaling na sa Senado at sa BICAM. At kung sino yung nasa BICAM, again, dalawa yan. 'Di ba? 12 senador, 12 kongresista. Tapos yung 12 na yan, papaliitin. Magkakaroon ng small committee, 4 na lang. Romualdez, Saldico, Grace Po, at itong si Chis Escudero. Mga kababayan, hindi umaten si Romualdez. Nandun lang si Ko. Hindi nakialam si Grace Po. O di si Ko at si Chis Escudero na lang ang nakakaalam. Hindi po ba? Maliwanag na sila ang gumalaw ng budget. Ito pa isang patunay, mga ka-GP Natics. Wait lang, tuloy natin to. Tama? Nangyari yan sa BICAM. Tama. That's on the record. Hindi naman natin may sagkakaila eh. So, ang malinaw dito, ang insertions o paglobo o pagsingit nangyari sa BICAM. Tama. Maliwanag. Ito pa, mga kababayan, paliwanag ni Congressman Puno. Ito.
Para maliwanag lang sa atin yung lahat kasi masyado tayong naguguluhan dyan eh. Yung iba kasi, tama si Cheese. Sa'yo kami Cheese. Pero ang totoo, nag-meltdown si Cheese. 'Di ba? Wala naman siyang maituro, wala naman siyang ebidensya eh. Ang meron lang sa kanya, nagngaw-ngaw. 'Di ba? Merong mga sinasabi, pero ang totoo, walang laman. Bilang isang abogado, mga kababayan, yung sinasabi mo walang laman. Apakapangit naman nung ganun. 'Di ba? Oh. Wait. Parang hindi lumalabas yung article natin. Teka lang guys ha. Ayun. Lumabas na rin. Ayan. Sabi dito, House Deputy Speaker asks who was behind 74 billion PhilHealth realignment and DepEd budget cut. Mga kababayan, 74 billion yan. Okay? Sabi dito, the House Speaker on and Antipolo 1st District Rep. Ronaldo Ronnie Puno on Tuesday raised question on who was behind the realignment in the 74 billion PhilHealth subsidy and the cut in the budget of the Department of Education budget, stressing that it was not the House of Representatives. Sabi dito, Puno also wants clarification on all mysteries surrounding the 2025 budget, saying this is needed before he and his bloc at the National Unity Party thoroughly review the 2026 budget. Ang nabawasan dito sa House, yung Public Works budget. Sa kanila, binabaan nila yung DPWH budget. Okay? Tingnan ninyo. Yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas na GAA, natanggal yung PhilHealth Trust Fund. Nabawasan yung Department of Education. Nadagdagan ang Public Works budget. Ngayon, gusto namin malaman sino nagpalit noon. Paano nangyari yon? Sino talaga ang nagtanggal? Paano natanggal yung PhilHealth budget? 'Di ba mga kababayan? Kung sa kanila sa House version, kompleto, maliit yung Public Works budget. Intact yung PhilHealth, intact yung sa education. Pagdating sa Senado at sa BICAM, lumiit, nawala yung PhilHealth Trust Fund, lumiit yung budget ng DepEd, lumaki sa Public Works. 'Di ba? So nagko-corroborate na ngayon ito, mga kababayan. Paano ngayon ibabato nila Escudero na ang may kasalanan dito ay ang House? Kasi alam ko hindi dito sa House of Representative yun dahil pinadala namin sa kanila, buo pa yun. Sabi ni Puno, when asked about planned action moving forward, Puno said, the Senate has its own process on how its own members will be disciplined if needed. Also talking about 2026 budget, Puno said, kaya kami sa partido namin hindi kami papayag mag-umpisa yung pagsusuri ng 2026 budget hanggat hindi pa naliliniwanagan lahat ng misteryo, mga himala na nandito sa 2025 budget. The House alone additionally raised question on who benefited from these changes in the budget. Citing interparliamentary courtesy, Puno said they cannot summon senators to explain what happened. Yun kasi ang problema, dapat alisin na natin tong interparliamentary courtesy na to para talagang maliwanagan ang lahat, 'di ba? Pero mga kababayan, saying this, ako naniniwala, gaya nga po ng paliwanag dito, imposible na ang kumalkal o gumalaw, 'di ba? Nagkaroon ng magic, hindi pwedeng sa House. Sa Senado or sa BICAM sigurado nangyari ang pagkakat at pagdadagdag nila doon sa certain, 'di ba? Certain agency which is the DPWH. At alam naman natin, mga kababayan, sa DPWH maraming kickbacks. 'Di ba? Inilabas na nga 'yan dahil sa flood control at kung ano-ano pang mga proyekto na nakapasok or pasok sa DPWH, pwede kang kumikbacks gaya po ng ipinapakita dito. 'Di ba? Umamin na rin naman si Cheese, mga kababayan, na mayroong 142 billion. Sabi pa nga niya, bakit ba yan ang tinututukan nyo?
mas marami pang iba. So sa makatuwid, mga kababayan, halatado na. 'Di ba, imbes na ikaw ipagtanggol mo 'yon, ang ginagawa mo, bumabato ka ng putik sa iba. Sabi ni Joblat, hindi sangkot si House Speaker Martin or diyan lalabas din ang katotohanan. Ako, mga ka-GP Natics, wala namang wala namang tawag dito, wala naman perfect na politiko. Yun ang masasabi ko. 'Di ba? Pero mga kababayan, yung mga maingay, yun talaga yung mga latang walang laman. Yun yung mga galit, 'di ba? Galit dahil nasusukol. Di ba sabi naman ni Lacson sa Senado galing ang insertion, matakaw si Cheese sa bagay para mabusog si Hart sa luho niya. Yun ang hindi nila matanggap, guys. Nung sinabi po ni Lacson na halos lahat po ng senador ay may insertion, at least 100 billion. Galit na galit sila. Ang kanilang pinaglalaban, ang kanilang pinaglalaban ay yun naman daw ay legal. Pinaliwanag ni Soto, legal yan kapag ito ay amendment doon sa second reading. 'Di ba? Pero kapag ito ay ginawa nyo na sa BICAM, mga kababayan, 'di ba? Natapos na ang lahat, tapos insert kayo ng insert, hindi natin malaman ngayon kung sino yung mga proponent. Doon na nagkakaroon ng problema. At yun ang hindi ko sinubukan sa tananang buhay ko na naupo ako, na ako ay naging senador, sabi ni Tito Soto. Hindi ako nag-insert ng kahit anumang budget na nanggaling sa BICAM. Pero kung ito ay nanggaling dito sa second reading, dahil may amendment, yun, nag-insert ako. 'Di ba? Maliwanag na maliwanag. Senado ang tunay na may kasalanan. Senado ang talagang salarin dito. Tapos, etong si JB Ejercito, akala mo naman napakalinis, mga kababayan. Sabi niya nga siya na nagsabi, hindi sa nagmamalinis tayo. Meron din tayong bulok, pero ganito ganyan. Ngayon, nung tinutulak ngayon ng investigasyon na paturo doon sa mga senador, bakit daw mga senador lang ang itinuturo, ang pinupuntahan? Doon napupunta yung yung tawag dito, yung hearing yung mga witness doon napupunta. Sabay angal naman ngayon, mga kababayan, itong si Marcoleta at itong si Escudero, na sinasabi lahat daw yan ay script ni Speaker Martin. Would you believe na yung mga senador na yon, wala na si Speaker Martin, bumaba na. Kaya pa rin niyang manduhan, kaya pa rin niyang, mga kababayan, magbigay ng script kila Lacson, kila Soto para ituro kayo. Ibig sabihin, sila Yusek Bernardo, etong sila Alcantara, Bryce Hernandez, bayaran na Speaker Martin para magsalita diyan at ituro ang mga senador. 'Di ba? Bigla na tamemi ata si Meral Coleta, barado baka SP Soto. Barado, mga kababayan. Kung nandyan si Lacson, malamang sumagot pa si Lacson, kaya lang absent 'Di ba? Absent si Lacson that time. Pero speaking of absent, mga kababayan,